Sa loob ng 2 decades, ang UK military ay nag-research ng bagong paraan para pabagsakin ng drones. At ngayon may weapon na sila na pinag-uusapan ng buong mundo. At ito ang Dragonfire Laser System. Ang laser system ay weapon na gumagamit ng sobrang init na light beam para sunugin ang target. Ang isang tira nito ay nagkakahalaga $13 per hit. Noong November 20, 2025, nag-test ang UK Ministry of Defense at successful nilang na-destroy ang drones na lumilipad ng 400 milya kada oras. Kung iisipin mo, doble pa ito sa bilis ng Formula 1 race car, kaya impressive talaga ang test result. Pagkatapos ng test, pumirma ang UK ng contract na nagkakahalaga ng $420 million sa MBDA UK, isang defense company na gumagawa ng missiles at laser weapons. Dahil sa contract na ito, itutuloy na ang production ng Dragonfire at plano nilang i-install ito sa British Type 45 destroyers sa loob ng 2 taon. Ang destroyer, warship ito ng Navy na pangdepensa at pangatake sa dagat. Ayon kay Luke Pollard, UK Minister for Defense Readiness and Industry, Minister, this high-power laser will put the Royal Navy at the leading edge of NATO innovation. Ibig sabihin gusto ng UK na maging top sa laser defense tech sa NATO. Sa gera ngayon, drones ang pinaka-main tool sa frontline operations. Pero iba ang Dragonfire. Hindi ito nauubusan ng amo o bala. Tahimik ang tira. Instant ang impact. Mas mura kumpara sa missiles ang Dragonfire project. Pinangungunahan ng DSTL, Defense Science and Technology Laboratory ng UK. Sila ang research arm ng Ministry of Defense kasama ang partners nilang MBDA, Leonardo at Kinetic U. Nagsimula ang Dragonfire noong 2017 nang nag-release ang UK ng research grant $39.7 million para i-showcase ang capability ng LDEW Tech. Ang LDW, Laser Directed Energy Weapon, ibig sabihin laser weapon na focused at controlled ang beam para tumama sa malayong target. Tapos nagdagdag pa sila ng $132 million investment para i-upgrade at i-improve ang system. Noong late 2022, unang inilabas sa publiko ang first high-power firing test ng Dragonfire sa DSTL Porton Downrange. Ang high-power firing nangyari noong October ng taon na yon. Bago pa ito, nag-run na rin ang low-power tracking trials noong Hulyo 2022 sa Hebrides Range sa Scotland. Noong January 2024, na-achieve ng Dragonfire ang first successful high-power shot sa airborne target. Pagkatapos ng milestone na to, tuloy-tuloy ang test sa buong 2024 para i-confirm na reliable ang system. Dahil sunod-sunod ang successful trials, official na inaprubahan ng UK Ministry of Defense ang pag-install ng Dragonfire sa Type 45 British destroyers sa loob ng 2 taon. Ito ang first European-built LDEW na ma-deploy sa active military fleet. Sa build ng Dragonfire, solid-state laser ang core tech nito. Gumagamit ito ng doped glass fiber bundles at beam combining system na designed mismo sa Britain. Ang beam combining, pinagsasama ang maraming laser beams para maging one super powerful strike. May 3 aperture sa beam director nito para maghanap at mag-analyze ng threats. Ang aperture, lens opening na parang mata ng laser system, dito ito tumitingin at tumututok. Ganito ang attack sequence ng system. Radar ang unang tumutulong para ibigay ang general direction ng target wide scan. Muna ang first aperture para hanapin ang drone threat. Kapag may nakita, middle range aperture ang susunod para i-check ang details. Kapag locked on na, automatic na laser strike ang pinakawalan. Ang laser power nito ay galing sa compressed electrical energy. Ang compressed electrical energy, concentrated ang power para maging sobrang init na beam, hindi sumasabog pero nasusunog ang target. Pag pinakawalan, lahat ng energy diretso sa target, kaya silent, mabilis at precise ang drone takedown. Kaya kahit prototype pa rin ng status nito noon, sobrang lakas ng impact ng Dragonfire sa drone warfare conversation dahil laser ang pinakamura at pinakatumpak na sagot sa drones na sumisira sa frontlines gabi-gabi. Gumagamit din ng Dragonfire ng fast-moving mirrors para igalaw at itutok ang laser beam. Ang FMM, mabilis na salamin na automatic gumagalaw para maitama ang laser sa lumilipad na target. Meron din itong high-speed cameras at algorithms na nagbibigay ng live feedback para i-control ang mirrors. Ang algorithm, isang computer system na automatic nagde-decide kung paano itutok ang beam. Kapag nag-move kahit sobrang liit ang mirrors, malaki agad ang galaw ng laser beam sa target na milya ang layo.
Kaya ultra-accurate dapat ang control para hindi masira ang mirrors dahil sobrang init ng laser energy. Ang Leonardo, isang defense company na partner sa project, ang pumili ng special materials at gumawa ng low absorption coating. Ang MBDA UK, ang main lead ng Dragonfire project. Sila ang gumawa ng command and control system. Ginamit ng MBDA ang tracking at image processing tech na galing sa missile portfolio nila. Ang missile portfolio collection ito ng missile projects at experience nila sa paggawa at pag-track ng lumilipad na armas. Ang Kinetic Q, isa pang defense company, ang nagbigay ng fiber amplifiers para palakasin ang laser source. Ang fiber amplifier, isang device na nagpapalakas ng laser energy bago ito pakawalan. Ang Leonardo naman ang gumawa ng beam director. Ang beam director, parang baril na launcher pero lens at mirrors ang gamit, hindi bala. Laser beam ang pinakakawalan. Sa tests, ang Kinetic Q din ang nagbigay ng test range at nag-simulate ng rough seas at unpredictable enemy flight paths. Ang simulation, fake scenario testing para makita kung gagana sa gera kahit masama ang panahon o mabilis ang target. Sa part ng Scotland, sinabi ni Scottish Secretary Douglas Alexander ayon sa interview, a defense dividend for Scotland. Ibig sabihin bonus ito sa Scotland economy dahil doon gagawin at bubuuin ng Dragonfire. Kaya dadami ang skilled jobs at workers na kakailanganin. Ang Royal Navy ng UK ay magkakaroon ng around 590 jobs dahil sa project na to. New jobs at jobs na masisave dahil tuloy ang production. Si Chris Alam, UK Managing Director ng MBDA, ayon sa statement niya, nagsabi rin na major milestone ito at patunay na kapag nagtutulungan ang gobyerno at defense companies, mabilis ang innovation at deployment. Bago ang Dragonfire, ang Type 45 destroyers ng UK ay missile-based air defense lang ang main counter sa drones at aircraft gamit ang Sea Viper system. Ang Sea Viper missile defense system ng UK Navy gumagamit ng missiles para harangin ang banta sa ere. May 30mm cannon din sila at Phalanx CIWS system on board. Ang Phalanx CIWS, close range defense system na parang machine gun turret, automatic umiikot at bumabaril sa incoming threats. Pero kapag na-install ang Dragonfire, magiging laser na ang bagong dimensyon ng defense nila. Silent, mura at mabilis na pang takedown sa drones at aircraft sa ere o dagat. Sa mga naging laban ng UK sa Red Sea, laban sa Houthi rebels ng Yemen noong December 2023 at pati na rin sa early 2025, napatunayan na kaya talagang pabagsakin ng UK ang mga drones. Lalo na kung Iranian-made ang mga ito o gawa sa inspirasyon ng tech ng Iran. Ginamit nila ang Sea Viper missiles at epektibo talaga, tumpak, mabilis at mapagkakatiwalaan. Pero may malaking problema, napakamahal ng bawat bala. Ang isang Sea Viper missile umaabot sa $1.3 million bawat isa. Samantalang ang mga drones na tinatarget nito, minsan libo-libong dolyar lang ang halaga. Ibig sabihin hindi praktikal gamitin ang ganitong missile sa drones, maliban na lang kung sobrang emergency. Epektibo rin ang destroyer cannons at Phalanx CIWS systems, pero may risk. Dahil ang mga ito mas effective lang kapag malapit na ang kalaban. At sa modern war, ayaw mo nang malapit ang drone. Kasi isang pagkakamali, pwede na itong sumabog o tumama sa barko. Dito papasok ang Dragonfire laser system ng UK. Iba ang laban kapag laser. Walang usok, walang tunog na parang missile, walang trail na makikita mo sa langit. Basta pag tumama, tutunawin nito ang target sa ere. Ayon sa UK Ministry of Defense, kaya raw ng Dragonfire na tamaan ng 1 pound coin na less than 1 inch ang lapad mula sa 0.6 miles ang layo. Ibig sabihin sobrang tumpak. At sa latest tests, ina-adjust mismo ng laser ang pagpuntirya habang gumagalaw ang drone. Hindi ito parang baril na hulaan ng target. Sinusundan at kinakalkula ito habang lumilipad. Sa loob ng 10 segundo, kaya nitong tunawin ng frame ng drone bago pa ito makarating sa attack distance. Kahit high speed pa ang lipad nito, nakokorek ng laser ang timing at focus in real time. Ngayon pag-usapan natin ang cost ng pag-atake. Sa traditional defense, missile versus drone, sobrang lugi ka sa gastos. Ganyanan ang naging strategy ng Russia at Houthis. Padamihin ng drones gabi-gabi para ubusin ng missile stockpile ng kalaban. Kapag naubos na ang air defense, saka sila magpapakawala ng mas malalaking missile na may heavy payload. May isa pang tactic ang Russia at Ukraine. Gumagamit sila ng decoy drones.
Fake drones ito na hindi talaga explosive pero pinapalipad para ma-force ang kalaban mag-aksaya ng bala. Pero sa Dragonfire, one shot equals $13 lang. Imagine mo yun. From $1 million per missile to $13 per laser shot. Binaliktad ang laro, mas mahal na ngayon ang drone kaysa sa bala na sumisira dito. Kung tutuusin, mas makakatipid ka pa magpaputok ng laser buong gabi kaysa mag-missile ng isa o dalawa. At dahil laser ito, hindi nauubos ang bala. Walang reload, walang magazine. Basta may power at cooling, pwede itong magpaputok ulit at ulit. Isa pang lakas ng Dragonfire ayon sa analyst ay ang over-the-horizon tracking. Karaniwan ang laser straight line lang ang lipad. Kapag umikot ang mundo, nawawala sa view ang target. Pero ang Dragonfire, nakalink sa ship radars, aircraft radars at long-range tracking networks. Kaya nakakakita ito kahit hindi mo pa nakikita sa mata ang target. Ibig sabihin, kahit nagtatago ang drone sa kabila ng horizon, nasusundan na ito ng system bago pa man ito pumasok sa visible attack zone. Sa pinakahuling trials ng Dragonfire, kitang-kita na madali nitong nagagawa ang target tasks na mas mabilis at mas epektibo kaysa sa mga early prototype noon na madalas pumalya pa sa lab test. Ipinapakita nito kung gaano nakalayo ang narating ng directed energy weapons. Noong 2021, nag-umpisa ang isang malaking research effort sa UK na tinawag na Project Tracy. Pinangunahan ito ng isang group na nasa ilalim ng Thales, kasama ang mga kumpanyang BAE Systems, Chess Dynamics Vision for CE at IPG. Ang plano noon ay mag-develop ng advanced laser demonstrators para sa Royal Navy at unang target nila ay mag-conduct ng laser trial sa isang Type 23 frigate noong 2023. Pero hindi na ito nagpatuloy. Malamang dahil hindi pa mature ang technology noon at nilipat ang pondo sa mga mas promising na programs tulad ng Dragonfire. At kahit na ang UK ang unang European nation na mag-deploy ng naval laser weapon system, hindi ito nag-iisa. Maraming militar sa buong mundo ang seryoso sa pag-develop ng ganitong weapons dahil naniniwala sila na laser systems ang magiging key weapons ng future warfare. Ano ang kahinaan at lakas ng laser guns laban sa mga tradisyonal na weapons tulad ng electronic jamming, guns, missiles at interceptor drones? Super mura bawat tira, lalo na kung ikukumpara sa missiles na milones ang halaga. Mas konti ang limitasyon kung gaano kadalas pwedeng gamitin dahil walang magazines o reloading na kailangang gawin. Basta may power at cooling, theoretically kayang magpaputok ng laser ng tuloy-tuloy habang may target sa ere. Nag-i-engage sila ng target sa speed of light. Ibig sabihin instant ang impact. Malaking advantage kapag target ay fast-moving swarms of drones. Mataas ang engagement rate. Maaring umabot up to 20 shots per minute, kaya epektibo talaga kontra sabay-sabaying drones. Sobrang precise ang kanilang targeting, kaya pwedeng pindutin lang ang isang parte ng drone tulad ng rotor o sensor kung gusto mo lang i-disable ito. Ang precision na ito ay may malaking benepisyo sa mga lugar na matao o urban area dahil maiiwasan ang collateral damage. Ibig sabihin hindi nasisira yung mga bagay sa paligid kapag tinamaan ng drone. Hindi pa malinaw sa ngayon kung ang Dragonfire mismo ay may ganitong feature na may pinpoint control para pilitin lang tumigil ang drone. Pero ang ibang LDEW systems ay may tinatawag na graduated effects. Dito pwedeng i-adjust ng operator ang laser dwell time kung gaano katagal nakafocus ang beam para i-disable lang ang drone sa pamamagitan ng pagtunaw ng motor o battery o gawin itong parang fireball sa pagtira sa warhead nito. Sa madaling salita, pwedeng i-tailor ang weapons para maging lethal or non-lethal depende sa mission. Ngayon, pagdating sa mga competitors ng Dragonfire, ang United States ang pinaka-advanced sa development ng LDEW, gaya ng sa ibang weapon systems nila. Narito ang mga laser systems ng US na nabanggit sa source, LOS system, isang 30 kilowatt experimental laser na na-field pa noong 2014. AN/SEQ-4 Optical Dazzler Interdictor Navy or ODIN counter-drone system na na-deploy sa ilang destroyers ng US Navy. Laser Weapon System Demonstrator LWSD, isang 150 kilowatt class laser na na-test noong 2020. Helios System, isang 60 kilowatt high-energy laser na ikinabit sa USS Preble noong 2022.
at may integrated optical dazzler at surveillance features. Ang lahat ng weapons na ito ay bahagi ng malawakang efforts ng US para i-push ang laser tech bilang bahagi ng modern defense, lalo na laban sa drones at iba pang mabilis na aerial threats. Bukod sa mga laser systems na nabanggit, may mas malakas pang laser program ang United States. Ang 300 kilowatt High Energy Laser Counter ASCM program o HELCAP. ASCM, Anti-Ship Cruise Missile, missile na ginagamit para pabagsakin ng warships. Ang HELCAP ay idinisenyo para patayin ang anti-ship missiles bago pa sila makalapit sa barko. Kung ikukumpara, mas maliit ang Dragonfire pagdating sa power. Nasa 50 to 100 kilowatt range lang ito. Pero kahit ganito, ang program ay di basta experimental. Idinisenyo ito bilang isang sovereign capability ng Britain. Ibig sabihin, sariling obrang armas at depensa ng UK. May ilang bahagi ng Dragonfire tech na na-develop kasama ang US. Tulad ng power systems at energy storage tech na kaya tumama sa malalakas na electrical demands ng laser. Ibig sabihin sa likod ng British laser system, may collaboration between UK at US engineers. Hindi full foreign import, kundi joint development na may sariling identity ang UK weapon. Ganun pa man, hindi lang ang UK at US ang gumagawa ng laser weapons. Isa pang NATO member na may sariling laser tech ay Turkey. Ang kanilang system na tinatawag na NASAR na inilabas noong 2021 ay hindi eksaktong katulad ng Dragonfire. Sa halip na sunugin o tunawin ng target, ang NASAR ay nakatuon sa pag-interfere sa optical at electro-optical sensors ng kalaban. Ibig sabihin, rather than destroy, nililito o hinahadlangan nito ang pag-see at pag-target ng guided missiles at reconnaissance systems. Kaya mas marami itong role sa electronic warfare. Wala itong destructive burning power tulad ng Dragonfire, pero effective sa pagsira sa targeting at surveillance ng kalaban. Pero may mas direct competitor ang Turkey sa Dragonfire, ang ALCA system. Ang ALCA ay isang dual mode system. Pinagsasama ang electromagnetic jamming at high energy laser tech. Electromagnetic jamming, paraan ng pag-block o paggulo sa communication at control signals ng drone o missile. Ito ay developed ng Roketsan at ipinakilala noong 2019. Ang ALCA ay dinisenyo para labanan ang drone swarms, lalo na yung maramihan at mabilis ang galaw. Sa laser mode, kaya nitong tira ang target hanggang around 1,640 feet ang layo. Sa electromagnetic mode, tinatayang dobling ang reach, halos 3,028 feet. May kakayahan din ng system na i-disable ang buong grupo ng drones hanggang 4,000 metro ang layo. Pero karamihan ng ALCA systems ay ground-based. Inilalagay ito sa mga self-powered 4x4 vehicles para madaling ilipat sa battle zone. Meron ding fixed variant nito na pwedeng i-install sa barko o coastal defense sites para sa naval protection. Ayon sa reports, ang ALCA ay nakakapag-track ng target with 0.3-inch accuracy when at 3,300 feet at kaya nitong engage targets na umaabot hasta 93 miles per hour ang bilis. May mga claims pa na ginamit ito sa Libya para pabagsakin ng Winglong 2 UAV na posibleng unang beses na ginamit ng vehicle-mounted combat laser sa totoong digmaan. Sa kabila nito, mayroon din ng Australia ng sariling laser weapon na nasa aktibong serbisyo, ang EOS Apollo HL. Ang system na ito ay similar ang power sa Dragonfire. Nasa 100 kilowatts ang base output at scalable hanggang 150 kilowatts. Ang Apollo HL ay containerized. Ibig sabihin nakalagay sa travel-ready container para madaling ilipat at gamitin sa iba't ibang locations, lalo na para sa land-based targets. Kasama rin sa lineup ang EOS Titanis system na pinagsama ang Apollo HL laser, radar at command and control systems at may anti-drone functions din. Ito ay mas malaking integrated defense platform na kayang mag-scan, mag-target at mag-engage ng aerial threats sa isang connected system. May isa pang laser weapon na malapit naman sa kasosyo ng UK. Ito ang Israel's Iron Beam. Hindi pa fully active sa military service pero inaasahang operasyonal na agad sa mga susunod na buwan. Gawa ito ng collaboration ng Israeli defense companies na Rafael Advanced Defense Systems at Elbit Systems. Ang Iron Beam ay may 100 kilowatts ng high energy output at ginawa para matawag ang rockets, mortars at drones. Mortar, isang uri ng short-range artillery weapon. Ito ay dinisenyo bilang mas mura at mataas ang volume na support sa kasalukuyang air defense systems ng Israel tulad ng Iron Dome, Arrow at David's Sling.
Partikular, ang Iron Beam ay binigyan para tumulong sa Iron Dome. Ang Iron Dome ay epektibo pero umaasa ito sa Tamir interceptor missiles kung saan halos $40,000 bawat missile ang presyo. Dahil sa Iron Beam, bumaba ang cost per shot sa halos $3 lang, halos zero cost per shot kung i-compare sa missile. Isa pang bansa na may prototype na laser-directed energy weapon ay ang India. Simula pa noong 2017, aktibo ang India sa pagdevelop ng laser weapons. Pinangunahan ito ng CHES, Center for High Energy Systems and Sciences, at LASTEC, Laser Science and Technology Center. Ang proyekto nila ay nagresulta sa Durga 2, isang 100 kilowatt class laser na kayang harapin ng threats sa land, air at sea. Nagsimula ito bilang isang 1 kilowatt prototype na unang nag-target ng metal plates sa close range. Pagkatapos pinalaki nila ang power, siniguro ang beam accuracy at pinaganda ang durability. Ang plano ay multi-domain deployment. Ibig sabihin pwedeng ilagay ang system sa army vehicles, naval ships at airborne platforms. Hindi lang yun, sinubukan din ng India ang mas malakas na 30 kilowatt Surya laser na kayang targetin ng high-speed missiles at drones hanggang 12.4 miles ang layo. Sa Pacific region may malaking advances din ng Japan at South Korea para bumalik ang gap sa laser weapon technology, lalo na kumpara sa China. Halimbawa sa Japan, ipinakita nila noong 2024 Defense Showcase ang isang 10 kilowatt laser weapon na nakamount sa isang electronic warfare vehicle. Bagaman 4 na beses na mas mahina kaysa sa Dragonfire, ang system na ito ay may tamang purpose, pabagsakin ng maliit na drones, surveillance equipment at sensors sa tactical na sitwasyon. Ito ay truck-mounted for now pero plano ng Japan na palakihin ito para magamit sa naval at air platforms. Sa South Korea, inilabas na nila ang Block 1 anti-aircraft laser system na may cost per shot na as low as $1.5. Napakababa lang. Ang layunin nito ay short-range defense, lalo na sa populated o contested zones. Ito ay quiet, stealth-compatible at may low thermal signature, kaya ideal para pabagsakin ng small drones at loitering munitions tulad ng Geran. Loitering munitions, mga special drone-like weapon na umiikot muna at saka tumatama sa target. Ang China naman ay may history na sa paggamit ng L-2s. Noong 2026, may mga claims na gumamit sila ng lasers para i-blind ang isang US satellite. Mas recently, malawak ng ginagamit ng China ang Silent Hunter system, isang 30 to 100 kilowatt laser system. Dati ito ay vehicle-mounted, pero ngayon ay idineploy na rin sa mga Type 071 amphibious ships para sa drone defense at light vehicle neutralization. Amphibious ship, ang barkong kaya magdala ng troops at equipment mula dagat papuntang shore. Bukod sa Silent Hunter, kilala rin sa tawag na Low Altitude Laser Defense System o LAS. Patuloy pa rin ang malakas na investment ng China military industrial sector sa laser weapons. Target nila hindi lang drones kundi pati na rin pag-abala sa satellite sensors at pag-disable ng guidance systems ng enemy missiles habang nasa flight pa. Hindi rin papatalo ang Russia pagdating sa laser tech. Isa sa kanila ang Peresvet system, isang anti-satellite laser na ipinakilala noong 2018. Sinabi ng mga ulat na kaya nitong engage satellites na nasa mababang orbit sa 124 hanggang 683 miles ang range. At focus nito ang sensor disruption ng satellites. Ibig sabihin, pinipigilan nitong gumana ang eyes or sensors ng satellite. Hindi ito basta sunugin dahil sobrang lakas ng satellite surveillance ng US. Kung gagana ang Peresvet tulad ng sinasabi ni President Vladimir Putin, pwedeng maging equalizer ito sa malakihang war scenario sa pagitan ng Russia at NATO. Habang nangyayari ang war sa Ukraine, nag-expand din ng Russia sa ground-based tactical laser applications tulad ng Zadira L2. Ayon sa mga ulat, epektibo ito sa neutralizing small unmanned aerial vehicles, mga maliit na drones, at ipinromote ng Russia bilang mabilis at mas murang alternative sa missile defense sa lugar na puno ng drones. Pero dahil madalas masisira ng Ukraine ang maraming Russian equipment o minsan hindi nagwo-work ng maayos, hindi nakakagulat na may mga ulat na ginamit ng Russia ang Chinese Silent Hunter sa gut of Ukraine. Noong October 2024, may nakitang Chinese LDOUs na parang nagpo-protect sa Iran's Supreme Leader Ayatollah Khamenei sa isang public sermon. Isang interesting na military sighting na nagpapakita ng paggamit ng laser defense tech sa real world.
Para naman sa Ukraine, gumawa sila ng domestically built LDEW na tinatawag na Trizob o Trident LDEW. Tulad ng Dragonfire, inidestroy nito ang drones sa pamamagitan ng pag-init at pagtunaw ng critical components. Tumatama sa bilis ng liwanag at mura lang ang cost per shot, ilang dolyar lang. At habang maraming bansa ang nagde-develop ng LDUs, may isa pang malaking proyekto sa Europe na dapat bantayan. TALOS, Tactical Advanced Laser Optical System. Ito ay pan-European project na pinangunahan ng Francis Silas kasama ang British Cinetic-U, MBDA at Italian giant Leonardo. Layunin ng group na makagawa ng European laser weapons na lampas sa 100 kilowatts, mas malakas pa kaysa sa Dragonfire. Bukod dyan, may ibang laser projects din, MBDA at Rheinmetall. Gumagawa ng Rheinmetall Naval Demonstrator, isang working naval laser weapon demonstrator para sa Germany. MBDA at Leonardo. Nag-work din sa isang lightweight naval laser system. France mismo. May mga sariling laser programs tulad ng Helma P anti-drone, LDEW at French Navy laser system. Pero ngayon tanong, hindi ba ibig sabihin nito na wala ng future ang drones dahil sa dami ng laser weapons? Hindi ganoon kadali. May mga limitations pa rin ng LDUs. Weather conditions, hindi sila perfect sa fog, ulan, alikabok o usok dahil ang laser beam ay nag-scatter at nai-absorb ng moisture o particles sa hangin. Kaya bumababa ang performance. Line of sight requirement, kailangan direct view sa target. Hindi pwedeng i-engage ang mga target na natatago sa likod ng obstacles o nasa ilalim ng horizon. Pero tulad ng nakita natin, ang Dragonfire ay nakapag-demonstrate ng above the horizon tracking. Kaya nakakatama ito kahit nasa likod ng curvature ng Earth. Basta visible pa rin ang target sa radar networks. Thermal blooming. Kapag sobrang init ng beam, ang hangin sa paligid ay umiinit at nagde-focus ang laser. Ito ay isang malaking issue lalo na kung missile threats ang kinakaharap ng frontal attack. Kahit on paper, may kakayahan silang tunawin ng maliit na object sa long range tulad ng melting api at 650 yards. Sa practice, hindi ganoon kadali, lalo na kung mabilis at maraming galaw ang target. Needs precise tracking at ilang segundo ng beam on target. Hindi palaging pwedeng gawin lalo na sa hindi magandang panahon o fast maneuvering targets. Laser materials resistance. Ang mga surface na reflective o may high thermal resistance ay nababawasan ng epekto ng beam. At habang umuusbong ang LDEW, inaasahan na gagamit din ng laser resistant materials ang mga drone makers bilang countermeasure. Ang ibang paraan gaya ng smoke o obscurants ay pwedeng mag-dissipate ng beam. Pero hindi ito praktikal sa lahat ng battlefields. Lalo na sa naval theater kung saan malayo at maluwag ang space. At kahit napakamura ang cost per shot ng laser sa long term, mataas pa rin ang upfront development at integration cost bago ito maging functional sa Navy fleets o Army units. Sa kabuuan, hindi papalitan ng LDEW ang lahat ng lumang weapons gaya ng jammers, missiles at guns. Pero maganda silang addition sa defense mix, mas precise kaysa jammers, mas sustainable kaysa sa guns at mas murang option kaysa sa missiles para sa mga modern drone threats. At sa kasalukuyan, ang Dragonfire ay excellent na dagdag sa UK drone defenses at tiyak na mag-stimulate pa ng mas mabilis na innovation sa future ng laser weapons.